At ayun nga ho guys ha, tigil-tigil muna tayo sa politics. Ayan, tutok muna tayo dito kay Yana Motovlog. Ayan ho ha, dahil ho naglabas ho ng video itong kapatid ni Kuya Jimmy at sabi niya, tuloy ang kaso! Walang makakapigil! Charot din sinabi yun. Tuloy ang kaso daw! Good luck sa Yana Motovlog ha. Sa karir mo, charot. Tuloy ang kaso daw kasi kung sabagay, may punto naman itong pamilya ni Kuya Jimmy Pascua, no? Kasi nga, until now, kung di ako nagkakamali, hindi pa rin nati-take down, hindi pa rin dinidelete ito ni Yana Motovlog ang nasabing video dyan sa kanyang Facebook account. Kung nakamonetize ito si Yana Motovlog, pinagkakakitaan pa niya ito, ha? Ganun ba yun, Yana? Kaya di mo dinidelete? Siyempre, talagang makakasuhan yan si Yana ng cybercrime. Kasi nga, in-upload niya yung nasabing video. Ito, may mga nakuha tayong reaction ng isang abogado dito sa nangyari kay Yana tsaka doon sa kay Kuya Jimmy. Ha? Pakinggan natin yan mamaya. Kung ano yung mga kaso na possible na maisampa dito kay Yana Motovlog sa pag-upload niya nung nasabing video. Ayun ho, ha? Pero dito muna tayo kay Kuya. Ito ang sabi ng kapatid ni Kuya Jimmy. Desidido kaming ituloy ang kaso. Pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Lordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rock Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Correct. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Tama! Sa mga taga-Sambaleño, sa kapwa ko sa Sambaleño, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at nanghihingi ng update. So, yun lamang po at maraming salamat po. Again po, dito po kaming ituloy yung kaso laban kay Aliana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Ayan. So, maghanda-handa ka na, ha? Nabasa ko doon sa comment pa ni, ni Yana. Doon sa nasabing post niya about dyan sa vlog. Dyan sa content niya, no? May nag-comment doon sa kanya. Ni Yana, sabi ni Yana doon sa nag-comment na babae. Oy, aware ka ba sa sa Republic Act 10175, yung cybercrime? May pa-Republic Act 10175 ka pa. Alam mo pala, aware ka pala sa ganyang kaso. Aware ka pala sa ganyang batas. Bakit mo ginawa? Ha? Now tell me, Yana, charot. Aware ka pala sa Republic Act 10175 tapos bakit mo ginawa sa iba yun? Nakalimutan mo ata na yung pag-upload mo ng video is violation ng Republic Act 10175. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Day, ha? Mabuti pa nga ho itong kasamahan ni Yana na mga lalaki. Umawat pa ho, may video dito. Umawat pa ho. Naghingi pa ng sorry doon kay Kuya Jimmy. Pero itong Yana, di ko alam kung anong pinagmamalaki nito, guys, no? Sa totoo lang. Kasi kung ito nagkataon na iba yung nakaharap talaga nitong babae na ito, siguro maging kwento talaga siya, promise. Alam nyo naman, hindi natin maipagkakaila na sa mga road rage talaga umaabot sa suntukan, awayan, barilan dahil sa sobrang init ng ulo. Ayan. So, kung ito, analysis lang natin, kung ginawa ito ni Yana dahil sa in-expect niya, ang simpatya ng mga tao mapupunta sa kanya, mali ang diskarte mo, te. Mali ang strategy mo na ganyang ginagawa mo. Yan ang mahirap kapag sobrang kayabangan tayo, sobrang lumaki ang ulo natin sa kayabangan. Ewan ko kung sino pinagmamalaki nito ni Yana. Alam mo, nanggagalaiti talaga ako dito sa babae na ito, Totoo lang. Pigilan nyo ako! Pigilan nyo ako! Charot. Hindi, nakakabuisit kasi siya, sa totoo lang. Yung ugali niya na akala mo, akala mo pinanganak siya with golden spoon in her mouth.
Akala mo prominenteng tao siya, day! Ano po gaday, oh? Si Smolaw din na pagkayaman-yaman, napaka-behave pag sa public. Pakinggan natin itong abogado, ha, na nagkomento ito sa nangyari tungkol kay Yana na ites. O kung ano ang mga kasong kakaharapin nitong babae na ito. Ayan. Si Fiscal EJ po ito, ha. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Viral na naman ang kalsada. This time sa Zambales with motovlogger Yana caught on cam during a road rage incident. May middle finger, may meme, may backlash at ngayon may public apology. Correct. Pero ang tanong, sapat na ba ang sorry? At may nilabag ba siyang batas? Tara, linawin natin. Sa video, makikitang galit si Yana habang kino-confront niya si Kuya Jimmy Pascual, isang motorista din. Nagtaas siya ng gitnang daliri at sinabing hindi raw tumingin sa side mirror si Kuya Jimmy habang siya ay nag-o-overtake. Pero ang sagot ng driver, hindi po ako careless, lubak lang ang daan. Then came the now iconic line, "You tell me, bakit nga ba?" Then boom, instant meme na. After the online firestorm, naglabas si Yana ng public apology. Sabi niya, "Sorry to Kuya Jimmy. Sorry sa riding community at sa Zambales citizens. I'm still learning the hard way." She admitted the mistake and promised to be more responsible next time. Pero teka lang, ang tanong ng marami, kung nagsorry na siya, lusot na ba siya sa mga posibleng kaso? Hindi! Ang sagot, hindi po. Sa sagot ka ilalim ng ngayon. batas, ang apology ay hindi automatic na shield Correct. laban sa criminal liability. Pero ayon sa Article 13 ng Revised Penal Code, Mababa. pleading guilty to the crime is considered a mitigating circumstance na maaaring magpababa ng parusa. Pero hindi ito inaalis ang pananagutan. Correct. Ngayon, ano ba ang pwedeng isa pang kaso kay Yana? Ay, nako, walang side mirror. Kung nilang insidente Charot. ay na-videohan at na-upload online, papasok po ito under Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 or ang Republic Act 10175. Ito ang sabi ng batas. Teka lang, ha. Yana ha, yung comment mo dyan sa Facebook account mo. Yung dyan mismo sa vlog ni Kuya Jimmy na yung umiksena ka, yung may nag-comment dyan na babae sa'yo, tapos sinabihan mo na 10175, eto na sa'yo bumalik. Ayan, 10175 ka dyan, ha. Aware ka sa 10175, pero ikaw mismo ginawa mo! All crimes defined and penalized by the Revised Penal Code, if committed by, through, and with the use of information and communications technologies, shall be covered by this Act. Ibig sabihin, kahit ang mga dating krimen sa Revised Penal Code, kung ginawa gamit ang social media, cybercrime na po siya. Correct. At mas mabigat ang parusa. 1 degree higher po. Ayan na tayo, eh. Now, kung mapapatunayang nambastos si Yana sa paraang nakakainsulto, nakakairita, o hindi makatao, pasok ito sa crime of unjust vexation. Ay, nako. Now, Totoo the yan. original penalty for unjust vexation is arresto minor, meaning imprisonment of 1 day to 30 days, or a fine ranging from 1,000 pesos to 40,000 pesos, or both imprisonment and fine. But because it is now a cybercrime, the penalty is 1 degree higher. Ayan. So, ang magiging penalty na is arresto mayor, meaning 1 month and 1 day to 6 months imprisonment, and a fine above 40,000 but not exceeding 50,000 pesos. Ganon din po sa crime of oral defamation. Yan. Kasi hindi lang po posibleng unjust vexation but also Yana can be charged for the crime of oral defamation. Oral defamation, ayan, mura-mura ka pa more. Doon ako nabwisit talaga yung kala mo kung sino-sino siyang, kala mo kung sinong nilalang itong babae na ito. Baka pang kutsa ng ibang tao na kunday. Nako, sarap mo. Ano ka ba? Charot. Makapagkutsa doon kay Kuya Jimmy, di nakaharap ka ng katapat mo, te. Parang kala mo yung pinanganak siyang prominenteng tao dito sa Pilipinas, ba? Yung kayabangan kasi ninyo, babaan nyo, level nyo. Hindi lahat kasi ng tao kaya nyo, ha?
Anak ng tipaklong to mga tao na ito. Nakaangat-angat lang ng konti yung mga paa nyo sa lupa eh. Parang kala nyo naabot nyo na yung ano. Kailan kayo? Charot. And there are two kinds of oral defamation, simple and grave. Depende sa bigat ng pananalita ni Yana and the social standing of the offended party, pwede itong maging simple or grave oral defamation. For simple oral defamation, the original penalty is arresto minor, meaning imprisonment of 1 day to 30 days, or a fine not exceeding 20,000 pesos. But because it is now a cybercrime, the penalty becomes 1 degree higher. Correct. So the penalty now will be arresto mayor, meaning imprisonment of 1 month and 1 day to 6 months, or a fine above 20,000 pesos but not exceeding 25,000 pesos. For grave oral defamation naman, the original penalty is arresto mayor maximum to prison correctional minimum, meaning imprisonment of 4 months and 1 day up to 2 years and 4 months. But since it is now a cybercrime, 1 the degree penalty higher. becomes 1 degree higher. It will now be prison correctional medium to prison correctional maximum, meaning it will be imprisonment of 2 years, 4 months, and 1 day up to 6 years po. Kaya if it's proven na insulting or malicious language ang sinabi ni Yana, coupled with the social standing of Kuya Jimmy, plus the occasion, place, or context that aggravated the insulting nature of the statement, tapos in-upload pa sa social media, Yan, she could sinasabi ko sa face iyo. up to 6 years of jail time for the crime of grave oral defamation as a cybercrime. Bukod sa revised penal code at cybercrime law, may posibleng traffic violation si Yana under LTO regulations. Patong-patong kaso mo yan na. Go, go, girl. Kaya mo yan, girl. Ginusto mo yan eh. Buga upload to. Hanggang ngayon pa rin na ano sa ewan ko lang kagabi, pinapanood ko until now. Kaya yung isang kasamahan niya na sumama sa kanya, di ko alam kung sino yun, yung lalaki na sumama sa kanya doon sa van na pumunta sa bahay ni Kuya Jimmy. Ang usapan nila kasi iti-take down niya, until now, andyan pa rin. Siyempre, nakamonetize ba yung Facebook ni Yana? Di ba? Yana may be held liable for the following. Number 1, driving without side mirrors. Number 2, di ba? Driving without side mirror. Tapos isisisihin mo pa si Kuya Jimmy na hindi ginagamit yung side mirror. Kailan pa kasi nag-overtake na pakanan, girl? Driver ka ba talaga, ha, Yana? proper or dangerous overtaking on the right. At number 3, disorderly conduct on the road. Lahat ng ito ay pwedeng i-report sa LTO para sa proper administrative sanctions. Now, let's go beyond the legal side. Take note po that influencers are public figures. Correct. May influence ka, kaya nga influencer ang tawag sa'yo. Yung asal mo sa kalsada at sa social media, ginagaya yan ng ibang riders, Tama. ng ibang kabataan. May pananagutan ka hindi lang po sa batas, kundi sa publiko. Correct. Hindi sapat na sikat ka. Dapat may sense of responsibility ka rin. Yes, Yana apologized. And that's a good start. Pero kung may batas kang nalabag, may proseso pa ring haharapin. Tama. Remorse or public apology may lessen your guilt, but it doesn't erase it. Sa panahon ngayon ng viral videos at instant fame, tandaan, ang attitude sa kalsada may katumbas na batas. O, di ba? Nabaktuyo ka tuloy, te. Ayan. Kasi alam mo kasi, ang sa totoo lang, ang kadahilanan talaga ng mga road rage na ito, yung init ng ulo, na hindi nakokontrol, no? Kung hindi naman, kung halimbawa, nasagi tayo, hindi naman tayo natumba, hayaan nyo na yun. O kaya i-report ninyo sa tamang mga authority para sila ang magbigay ng action dyan sa naganap na gawain na yun. Hindi yung magkakaroon ng hindi magandang epekto, yung inyong kainitan ng ulo dyan. Akaso mo, eto namang nangyari kay Yana, nakakabwisit, day nakakainit ng ulo talaga kasi the way she talks, the way she convey message to Kuya Jimmy, parang kala mo yung feeling ko minamaliit niya yung tao.
Tapos nagmura pa siya, tapos nag-ano pa siya, nagtawanan pa sila. Tinawanan pa niya yung tao. Kukunin pa doon yung plate number. O ano ngayon? Ano kate? Totoo nga bang sa Hong Kong itong babae na ito? Ay, nag-post siya na nasa Hong Kong siya. Nagtatanggap po, nakagaya nung sinabi ng abogado ni EJ, Fiscal EJ, Fiscal ito ha. Ang ayon sa kanya, patong-patong, narinig mo naman ha, narinig naman ninyo lahat guys na ang dami niyang violation na nagawa sa batas dyan sa Republic Act 10175, specifically sa yung tinatawag na cybercrime law. Ayan. Tapos, isa pa dyan, dagdag pa ng Fiscal EJ, etong mga violation niya sa kalsada na wala siyang side mirror, na nagdadrive siya na walang side mirror, tapos nag-overtake siya sa kanan. Ha? Tapos, anak ng tipaklong naman to, sisihin pa niya si Kuya Jimmy na hindi daw ni Kuya Jimmy ginagamit niya yung side mirror dahil siya wala. Mag-a-adjust sa yung tao, te? Ikaw ba may-ari ng kalsada para mag-adjust yung tao sa'yo? Naka-red carpet ka ba doon sa Sambales? Anak ng tipaklong naman to, oh. Sa pagmamalaki, ganyan ang outcome. Kasi, alam nyo, hindi nyo na kailangan ipangalandakan kung ano ang meron kayo sa buhay. Huwag kayong mangliit ng ibang tao kasi hindi ninyo nakikilala ang mga tao sa paligid. You cannot judge a person by its cover, sabi nga, di ba? Usually kasi, ang totoong mga mayayaman, ang totoong mga may pera sa buhay, yan ang mga simpleng nilalang magdamit. Ayan ha. Kaya wag ninyong wag na wag mong maliitin yung kapwa mo kasi ikaw mismo, gaano ka ba kayaman? Ha? Yan, nakakainit ang ulo kasi, no? Kung makakutsa doon sa tao, kala mo yung siya may isang tower na business ba, kagaya ni Rufa Gutierrez, may mga tower ng ano to si Rufa sa pagkakaalam ko May tower siya na mga condominium na business. Anak ng tipaklong, hindi ka nagyayabang to mga talagang prominenteng tao. Anak ni Henry C, nagyabang ba? Yan na, motovlog. Maos na ako day, Si Small Laudy ba yung mga anak niya, nakita mo nagyabang? Naka-black card nga yung mga yon. Ako talaga sa Hong Kong, ito, bumili ka ng side mirror dyan sa Hong Kong pag uwi mo para ikabit mo dyan sa sa motor mo, ha? Huwag ka magdadrive ng walang side mirror, day. Tapos pag may problema sa daan, isisisi mo yung ibang motorista na hindi ginamit ang side mirror niya. Ambot sa'yo, ha? Che!